It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Our headline today, severe tropical storm Christine lingering in the country. 10 people are feared dead in the onslaught of severe tropical storm Christine. 6 fatalities were recorded from the Bicol region and 1 from Calabarzon. Christine has also affected more than 430,000 families across the country. Christine is now over the coastal waters of southern Ilocos Sur, which means it has left land mass. As of 2 p.m., signal number 3 is up over Benguet, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. Parts of Luzon and Visayas are under signals number 2 and 1. And more than 8,000 passengers are stranded in about 126 ports across the country due to the severe tropical storm. Over 2,400 vessels, motorbangkas, and rolling cargoes are also stuck in the ports. And joining us today, finally, Storycon's resident political pundit, si Tito Ronald Llamas. Yan, si Tito Ronaldo. Nabuhay, Tito Ronald. Kumusta, Tito Ronald? At siyempre, kasama natin mula sa Philippine Star, ang editor-in-chief ng Star, si Ami Pamintuan, ang star ng Parañaque. Yan. Teka. Good afternoon. Good afternoon sa inyo. Teka, Ami, gusto ko naman tanong gusto ko naman tanong si Tito Ronald. Tito Ronald, ano nangyari sa'yo? Oh, inuubo ka pa. Pneumonia. Nanomonia siya. Nanomonia. Ayan, o. Wag mo na sagutin. Nanomonia. On his 4th day. Wag mo na sagutin. Ngumiti ka na lang. Yun lang inaabangan ng mga tao. Ngumiti ka na lang, Tito Ronald. Kaya this past 2 days, hindi ako makapasok kahit Zoom eh. Nalubo ako ng ubo. Tika, chill ka lang dyan. Sige, chill ka lang dyan. Pag-ngiti-ngiti ka lang dyan, sapat na sa amin yun. Tita Ami. Tita Ami. Anong top stories nyo today? Ang number ng dead sa PNP, although hindi pa verified ng NDRRMC, 20 na. 20? So, iniintay pa natin yung official confirmation dyan sa Bagyo. Okay. Tapos, tuloy-tuloy ang pagre-release ng mga tubig ng 5 dam sa Luzon. Kaya, yung mga nakatira sa palipaligid, winawarningan na nila. Although sabi nila, they will control daw yung release ng tubig. So, they're expecting na hindi naman sila makakadagdag sa baha. Yan ang sabi ng mga water. Tapos, of course, wala pa rin klase, kaya sabi ng DepEd, si Sani Angara, pinag-uusapan na daw nila ngayon kung paano magkakaroon, baka magkaroon ng mga make-up classes, no? Kasi mga ilang araw na yan eh. And dahil papalapit nga yung isa pang tropic, hanggang bukas itong masamang panahon na mga ladies and gentlemen. Yeah, of course. Bukas. And ang lawak niya eh. Papalapit, ang laki-laki. Saka may papalapit na another, baka posibleng maging another tropical depression, si Julian, na inaasahan within the weekend. Kaya medyo matagal pa itong masama nating panahon eh. So, hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng klase. I guess hanggang bukas marami pa rin walang pasok. Ami, sana pinakamatindi ang tama in terms of casualties at saka damage. Anong probinsya? Ang pinakamarami kasing report sa ngayon is coming from Bicol. Bicol. Kaya pinakamarami sa Bicol. Pero we don't know, dahil alam niyo naman sa Northern Luzon, marami ring bundok dyan, baka nagka-landslide. In fact, may landslide warning ang Pag-asa eh. So hindi natin alam, baka tumaas. Within the day, we are waiting for the latest word from mas mabilis yung mga pulis eh, kasi local yung nila eh. Yeah. So, tapos i-confirm later ng NDRRMC. Yeah. Sabi nila, matindi raw sa Bicol dahil tumigil ng 24 hours yung bagyo. Ibig sabihin, nag-linker siya eh. Kaya marami yung damage. And also may river basin doon sa Bicol yung Bicol River Basin eh. Yes. Pero mind you ang Northern Luzon meron ding river basin, ang Cagayan River Basin, ang parating Cagayan nagiging River. dahilan. Yes. Parating nagiging dahilan ng bahayan. Dahil remember, ito yung Northern Luzon, Cagayan Rivers here, sa kanan niya ang Sierra Madre na kumukurba pa ganun, tapos sa kaliwa niya yung Cordillera. So ang bagsak ng tubig siyempre pababayan sa bundok ang ipon niyan dito sa river basin ng Cagayan. At ang isa lang lagusan yan itong sa Apari. Yes. Ed, kailan lang hindi ba
merong umapaw yan eh. Nag-overflow, katakot-takot yung baha Oo. around the area, di ba? Yeah, because it also has a problem with sedimentation coming from all the mountains upstream. Yes. So, bumababaw siya. Yun na nga. Pag summer, walang tubig yung mga ilog dyan. Pag summer. Pero pag tag-ulan, umaapaw. Oo, maapaw. So yan yung contradiction niya. No? Denuded na kasi ubat. Yan, yun na nga. Oo, grabe din. Sino ba naglaging dyan? Oo. Sige, natin puntahan yan. Ibang topic Pero na yan. yun ang nakadagdag pa yun na Kasi mga chief kalbo na legal nga na advisor. Teka, Tito Kasi Ronald. chief legal advisor. Ang sabi lang Tito Ronald, baka. Hindi niya sasabing siya nga. Okay. Baka lang, baka. Ikaw talaga. Dahil sa masamang panahon, walang mga hearing ngayon. Na-cancel yung Quadcom. Saka of course, Monday pa yung sa Senate eh. Saka nirap up na rin yung investigation kay Apollo Kibuloy, di ba? Kaya sabi nila hinihintay nila ngayon na mag-file na lang ng criminal cases yung mga pumarap sa kanya kahapon. Okay. Ami, dagdagan ko lang sabi mo kanina, 5 dam nagpapakula ng tubig kasalukuyan. Although Yes. controlled yung release, pero Controlled release. pero mind you, kahit controlled yan, may epekto pa rin yan downstream. So just to run through them, ito yung mga dam na Ambuklao, Luzon. Magat, teka, akito ng konti Bustos, Angat, Angat, I think Binga rin Bustos. Yep, Bustos. Magat and Bustos. So all the communities downstream kung saan dadalo yung tubig para mag-release ng pressure ng dam, please be mindful na baka tumaas ang tubig sa inyong lugar. Yes. Although sabi nga yung mga yung sa water resources hindi daw i-regulate nila para hindi makadagdag sa baha. Bok, alam mo, minsan tanong ng mga tao, bakit ba release ng tubig ng mga dam? Binabaha tuloy kami. Meron pong logic dyan. Pag hindi mag-release ng tubig ang dam, masyado mataas yung pressure dun sa walls. Pag nag-collapse yung dam, hindi lang baha ang abutin. Disaster. Aanurin yung mga komunidad. So, mas maigi may gradual release yan. Basta lang kontrolado at basta lang namumonitor ng gobyerno kung gaano kabilis ang pagtaas ng tubig. So, meron pong Saka pag nagre-release yan, meron yung warning. May warning sound dyan. Narinig ko na yan nun Sa Bulacan, nagpupunta kami dun dati. Magwa-warning yun, ang lakas-lakas, saka medyo matagal naman. Medyo matagal. Maririnig ng mga communities. Bok, si Julie Baisa, ang ating Mojo is on the line. Nag-attend siya ng disaster briefing kanina sa Malacanang. Disaster briefing hindi disaster briefing. Okay, pasa natin si Julie Baisa. Julie. Hi, Julie. Yes, Bok. 10 nga yung reported o napaulat na nasa week sa gitna ng pagtama ng Bagyong Christine. Base yan sa datos ng Office of the Civil Defense. Sabi ni OCD Director Edgar Posadas, yung reported deaths mula yan sa La Union, Quezon, Albay, Naga, Catanduanes at saka Masbate. Siyam naman yung nawawala habang 2 yung injured o nasugatan. Nilinaw naman ng OCD na for validation pa daw itong mga bilang na ito kasi kinoconsolidate pa rin nila yung impormasyon nila with PNP and other law enforcement agencies. Pagdating naman sa rescue ops, may parating daw na reinforcement from Southern Luzon. May air assets din daw tayo na naka-prepositions. 17 air assets yan na nasa Villamor at saka sa Cebu. Kapag gumanda-ganda daw yung lagay ng panahon, papupuntahin na rin yan sa Bicol para makatulong sa pamamigay ng assistance. Sa panig naman ng DSWD, tiniyak nila na may food packs daw na naka-preposition na buong taon daw kasi yan, naka-preposition na sa iba't ibang lugar sa bansa dahil direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. So, meron doon na more than 100,000 na gumagana ngayon, ipinamamahagi ngayon, and papunta na rin daw yung additional 100,000 food packs. Yung relief operations ng DSWD, nakasentro siya sa Naga at Camarines Sur. Aside from the food packs, may mga water filter na rin daw na naipadala para naman sa mga pagkakaroon nga ng malinis na tubig. Kanina yung binabanggit nyo, yung sa dam, ang sabi ng Napocor, binabantayan din daw nila yung Binga, ang Buklao at saka San Roque kasi nasa minimal spilling operation sila. So bukas yung isang gate ng mga dam na yan ng tig 0.5 to 1 meter para hindi masyadong ang malaki yung pinapakawalan tubig pero magkakaroon naman ng sapat na reservo yung yung dam sakaling madaanan ng bagyo. And kagaya nga nila sinasabi nyo, kontrolado daw yung pagpapakawala nila ng tubig para hindi nga magdulot ng pagbaha sa low-lying areas.
Okay. Julie, teka, quick question lang. Kasi so far, ang narinig natin mga reports are coming from Bicol Region na, yun nga, dalawang araw dinilubyo. Pero yung Northern Luzon, for example, Cagayan, Isabela, and yung Cordilleras, any reports so far kung gaano katindi ang tama ni Christine? Kanina tinanong namin yung Isabela kasi doon na nag-landfall. Ang sabi ng OCD, ang sabi ng mga nasa ground, surprisingly, mas malakas pa yung ulan kahapon kesa nung nagla-landfall. Although hindi naman nila sinasabing mahina pero mas malakas kahapon compare nga sa kagabi hanggang kanina umaga. So, relatively, mas okay daw yung sitwasyon doon. Kaya talagang mas nakatutok sila sa Bicol region. Okay. Julie, napag-usapan ba yung mga classroom? Kasi may report kami na more than 200 classrooms doon sa mga affected areas completely wasak and more than 400 damaged. Napag-usapan ba yun kung anong gagawin? Miss Ami, kanina nga tinatanong namin yung mga na-damage nga na infrastructure. Ang sabi ng OCD kanina, wala pa raw silang consolidated information kaya hindi kami nabigyan ng any information sa agri, sa infra damages. So hindi din siya na-discuss kanina sa briefing. Meron bang specific kasi kahapon nagutos si President Marcos na yung mga EDCA sites daw gamitin as jump-off points for relief. Ngayong araw, meron bang dagdag na specific instruction from Malacanang? Kanina kasi sa briefing, hindi nila na-brief ang Pangulo. Kumbaga, bumaba lang yung mga concerned government agencies. Natanong namin itong sa EDCA, ang sabi nila, kino-coordinate pa daw yan ni FND, ni Secretary Kibo. Pero ang nakausap na raw so far is the ambassador ng Singapore, Indonesia, Malaysia, and Brunei. Wala pa naman silang, naghihintay pa rin daw sila ng guidance kung paano nga yung magiging coordination dun sa, gagamitin daw kasi pag airlift itong mga EDCA sites. Hindi pa rin sila nagbibigay, alin specifically yung mga gagamiting sites. Tinanong din namin kanina kung ano ba yung mga hihingin din natin from the US and our partners. Possible naman daw na hindi natin kailanganin ng aircraft kasi meron nga tayong 17 air assets na on standby. So, mas malamang daw na mas kakailanganin nga natin yung manpower at saka additional relief goods. Okay. So so far walang malaking report sa OCD coming from Northern and Central Luzon. Did I get you right, Julie? So far wala po. Sige. Pero nakabang tayo dyan. Kasi ang delikado dyan sa Cordillera yung siyempre landslide. Konting ulan lang yan lumalabog yung lupa Okay, maraming salamat, Julie Baisa. Unless may papol pa, si Tito Ronald. Hindi mo kapagsalta. Thank you. Ngiti ka na lang, Tito Ronald. Okay, maraming salamat, Julie Baisa. Reporting from the Office of Civil Defense. Okay. Thank you, Julie. Maraming salamat, Julie Baisa. Okay. Bok, pakita ko lang sa inyo yung itong latest natin from Windy. Okay. Kung nasaan si Bagyo. At 4 p.m. But this is an estimate. At 4 p.m. kalalabas lang niya ng coast ng Candon, Ilocos Sur. But again, you have to emphasize, this is an estimate. This is only a graphical illustration of the data. So, yun, at 4 p.m. kalalabas lang niya dito, sa coastline ng Candon, Ilocos Sur. Tapos, sige, i-move na natin forward. By 8 p.m., yan, medyo malayo-layo na siya. But mind you, kahit ganyan yan, ito lang ang color coding lang po natin, yung kulay pula, yung rainfall na mabigat, pinakamabigat. Kahit nandiyan na si Christine, kita mo pulang-pula ang bahaging to. Bolinao, Dasol, Pangasinan, Candelaria, Botolan, Zambales, Angeles City, Quezon City, Olongapo, namumula sila sa projected rainfall by 8 p.m. Tingnan natin kung Quezon City, Ed. Ito, Quezon City. Ito. Well, ito. Kaya pala baha doon. Quezon City, not just Quezon City, of course. Not just Quezon City, of course. Northern Metro Manila. Northern Metro Manila. Kamanaba daw and Quezon City nga. Medyo malala yung baha. Pero dito sa banda sa amin naman hindi pa masyado. Pero tuloy-tuloy din ang ulan. Nasa Parañaque, banda dito kayo. Nasa western pa kami. Nasa west.
Oh. Tsaka yung Kamanaba, umambun lang, bahala. Oo naman. Yes. Pagsabay na pa ng high tide, di ba? High tide lang doon eh. High tide lang doon, bahana ron. So that's at 4 p.m. Teka, let me go back to that's 8 p.m. Let me go back to an earlier time slot. Teka, sorry, medyo touching kasi tayo. At 6 p.m. ito itsura projections. Ito itsura ng rainfall. Ang laki, no? Itong pula. Ang laki ng area You niya. always look for the red spots. Yun ang projected heavy rainfall. At 6 p.m. Pagsanhan, Lipa City, Pagbilao, Quezon, Calapan, Mindoro, Mamburao, Mindoro. Ito nga, hindi lang coastline ng Olongapo, Botolan, Candelaria, pati yung looban na. And of course, Bolinao. So, Pero sabi nila, pati Mindanao, covered nitong bagyo. well, yeah. Yes. Kasi tingnan mo naman, di ba, napakita ko sa inyo Malaki kasi na eh. yung cloud cover eh. Tingnan natin yung cloud cover. Okay, yan. Kita niyo ba Pilipinas? Laki-laki. Ang laki-laki sa bagal daw ng andar. Yan ang problema, nagliliggers Pilipinas. Labas ang ulap. Yun, oh. Talaga. Naglilingers siya eh. Talagang talagang Tapos may covered papalit. Tsaka kita mo, it's spinning counterclockwise So kita mo, hinihigop niya mula dito. Itong malaking cloud formation dito, hinihigop niya pa ganyan. So, Kaya sabi nila para daw bumabalik. Yung ibang area, merong mga buhawi Mga water spout. Yung ibang area nag-report na ng water spout na syempre delikado sa mga fishermen. Although of course, I don't think nagpapalaot ngayon yung mga fishermen natin. Di ba, Ami, may parating pa? Oo nga eh. Nasaan na yung banda? Teka, yung parating, Nasaan saan na yung parating? Ang projection nila baka sometime next week kung sakali matuloy Teka, ulit natin ng konti. Ito Pilipinas, I think ito Si Julian. Ito tungkol na dito. Ito Pilipinas with Christine there. Ito yung paparating. Tingnan natin with the clouds. Kung kita sa clouds. Yan, ito banda rito. Ito Pilipinas. Ayan ang Christine. Inaasahan yan within the weekend. It's north of Papua New Guinea. Well, malayo pa naman. Malapit-lapit na yun. Kung cloud dyan. Kaya by Saturday or Sunday Oh, yeah. Naasahan nila. Might be early next week. Saturday or Sunday. But we also have to see muna kung ano yung kanyang track. Is it headed west or headed northwest? Pero normally naman sa atin lagi tama niya mga yan, Ed. Yeah. Although, siyempre, pag daplis lang, mas maigi yun. I think we already had more than our quota of water for the year. Naalala ko lang, Ed, Ami, yung Yolanda, dumating yun, November. Yolanda, November. Mama. Remember, November ang Yolanda. Galing ako Europe noon. Dahil sa Yolanda, nagkaroon tayo ng category signal number 5. Number 5, Dahil sa kanya. Categorized as 4 Yeah. Which means itong panahon ngayon, hindi mo sigurado ang weather. Diba? Hindi alam ko, it's not a typhoon. It's a severe tropical depression. Bok, teka, we have a reporter on the line again. There's a steady downpour after lunch in the NCR, or there was a steady downpour. Kamusta kaya ang lagay sa Mandaluyong kung nasaan ang opisina ng News 5? May update mula po tayo kay Mobile Journal, Kyla Makantan. Kyla! Hi, Kyla. Magandang hapon po, Bok Ed, Ami, Ronald. Sa ngayon, patuloy pa rin yung pag-ulan dito sa Mandaluyong City. Nandito tayo ngayon sa May Silo Circle. Kung matatandaan natin, nung nakaraan, nung bagyong Karina, umabot ng hanggang baywang, hanggang dibdib dito yung baha. Mabuti naman ngayon kahit na tuloy-tuloy, walang pati ditong ulan, gutter deep pa lang at kumbaga may mga parte lang talaga na baha. Kagaya dito nga sa aking likuran, passable, hindi tulad ng mga naunang pag-uulan. Although merong mga ilang parte dito doon sa may barangay Daang Bakal, dito nga 4 AM kung saan tumaas yung tubig at nag-evacuate yung ilang mga residente sa Haig Street, to be specific.
Pero kinumpirma ng Mandaluyong City MDRRMD na 10 a.m. ay cleared na yung evacuation doon at nakabalik na yung mga residente sa kanilang mga bahay dahil wala naman na yung baha. Kaya ngayon, nag-aantabay tayo dahil nga tuloy-tuloy itong ulan at usually talaga dito sa Mandaluyong, itong area na to, ito talaga yung binabaha dahil problema ng mga tao yung drainage daw. Kaya ayan yung latest ngayon dito sa Mandaluyong. Oy, Kayla, itiklopin mo na konti yung visor mo kasi nalalaglag sa mukha mo. Mamaya mabangga ka dyan. Tiklopin mo lang. Ginaganon nga niya. Iganon mo ng konti. Iganon mo ng konti. Itiklop ng konti para makita ka namin. Sige. Oh, so ano, nothing, no significant casualties or reports of damage din sa Mandaluyong. Tama ba? Yes, tama, Bok. Sa kabutihang palad, kahit injured, wala pa na itatala yung Mandaluyong City. At kahit naman na ganun, patuloy daw yung pag-iikot, pagpapatrolya nila para masiguro na mabibigyan ng tulong kung sakaling meron mga ngailangan. At ganun din dito nasa munisipyo kasi tayo, kaya pati yung mga mobile ng police, talagang nakaantabay sila para if ever man na biglang kasi kagaya nga ng mga nasabi nyo kanina, di natin masasabi yung magiging epekto. Pwede nga kagaya ngayon, pabugso-bugso yung ulan, tuloy-tuloy, may mga parte na bigla na lang tumataas. Kaya talagang ready naman daw sila, yun yung kanilang siniguro sa mga residente dito. Mind you, kahit palabas sa yung bagyo, hindi ibig sabihin tapos na lahat. Kasi kita nyo ngayon kanina cloud formations, hatak-hatak pa rin niya. Kahit lumalayo yan, may buntot pa rin yan na nahatak yung mga ulap. So yung ulan, maaaring to. Kita nga natin kaya, Northern Metro Manila, uulan din pa rin mamayang gabi. Kahit wala na yung bagyo sa sa mainland. So, ano po? Go ahead, Bob. Go ahead, Bob. Hindi, dati, pag may bagyo, lagi natin kino-cover yung Marikina River. Oh. Isa yun sa ating term of reference. Wala ba tayong pandun ngayon? Wala tayong coverage? Yung kasi yung isang term of reference natin pag Marikina may bagyo, River. di ba? Lalo na yung area ng Provident Village. Sige. Nag-deploy tayo ng modules kanina. I think meron tayong tao doon, but I'm not sure yet kung ready na siya. So we'll check in a little while kung meron report from the Marikina area. Marikina, of course, being very important dahil ang bagsak ng tubig sa Sierra Madre at saka doon sa mga foothills na yun, sooner or later will end up sa Marikina River going down to the Pasig. So, Yes. Okay. So, bantayan po natin yan. Okay. Maraming salamat. Kayla Macantan, reporting live from Mandaluyong. Thank you. Thank you po. Salamat, Kayla. Okay. At ang latest naman sa Bagyong Christine mula kay Pag-asa Weather Forecaster Lori De La Cruz. Magandang hapon. Salamat po for joining us this afternoon. Good afternoon po. Sir Lori. Yes. Ay, sorry ma'am. Okay, yan na. Lori nga pala. Mali ko baka Lorenzo, di ba? Mali ko baka Lorenzo, di ba? Sige. Babalik po si Ma'am Lori in a while. Naputo lang ang linya. But yun nga, reminder po sa lahat, kahit yung bagyo ay palayo na from the coast of Ilocos, hindi po tapos ang kwento. Dahil yun nga, ang laki-laki ng cloud band na dala-dala ng bagyong Christine. At baka meron pa dumating next week. So, yun. Tito Ronald, ikaw magkape-kape ka muna dyan. Masarap yung mainit na kape habang malakas ang ulan. Sa labat dapat, sa labat umubo Ginger. Baka naman, Ginger. baka naman apple juice ang niinom mo kasi dyan Gusto ko malaman kung anong difference ng typhoon sa yung severe tropical storm. Yung levels kasi nila, no? Kasi Ami, andyan na. Paano ba yan? Andyan na si Ma'am Lori De La Cruz ng Pag-asa. Magandang hapon po and thank you for joining us. Yes, magandang hapon din, sir, sa ating mga kababayan. Si Tropical Storm Christine huling nakita sa coastal waters ng Santa Cruz, Ilocos Sur with maximum sustained winds na 95 kilometers per hour near the center at gustiness na 145 kilometers per hour. At kasalukuyan ng kanyang ang signal na nakataas sa signal number 3 pa rin sa Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Mamaya naman ay signal number 2 naman sa Batanes, Cagayan, kasama ng Babuin Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Aurora,
Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, western portion ng Batangas, northern portion ng Quezon, kasama ng Polillo Islands at Lubang Island. Signal number 1 naman sa Laguna, rest of Batangas, rest of Quezon, rest of Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, kasama ng Calamine Island, Cuyo and Calayan Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albalsong, Sugal at Masbate, kasama ng Tikaw and Boris Island. Yes, ma'am. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar and northern portion ng Samar. Ma'am, can I break it, ma'am? Of course, importante po yung mga signal number natin. Pero I think at this point, mas interesado ang tao doon sa rainfall warning eh. Kung gaano katindi ang asamang rainfall doon po sa mga lugar na tinatamaan ngayon ng Bagyo Christine. Ano po yung latest natin sa rainfall warning advisories? Sa rainfall warning advisory, naka-red po tayo ngayon sa red rainfall warning sa Cavite at maging sa Batangas. Ilan po yung sa mga probinsya kung saan sabihin Cavite and Batangas. natin yes, ang torrential na mga pag-ulan. Torrential, ibig sabihin masyadong malakas, halos buhos na mga pag-ulan. And then sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, ay orange rainfall warning naman po tayo. So, pinakamatindi pong ulan Bang ay si inaasahan Christine sa ano? ay, kamusta ba to si Christine? Kamusta ba yung kanyang andar? Siya ba ay mabagal? Siya ba ay mabilis? O siya ba ay stationary? Dahil sabi ng mga taga Bicol, naging stationary daw sa kanila for 24 hours. Diba? So, ang tanong ko ay hindi yung lakas ng bagyo. Tanong ko ay yung bilis. Dahil kung mag-i-stationary siya... Yung bilis ng usad. Yung bilis ng usad. Delikado. Dahil marami siyang ibubuhos na ulan at a particular moment. Ano bang tingin nyo dyan sa Christine? 15 kilometers per hour po yung kanyang movement as of now. In a way, matagal pa rin naman po ito. Hindi pa rin po ito mabilis na pagkilos. So, check po natin in the next 24 hours, almost nasa West Philippine Sea pa rin po ito. Pero base po sa ating forecast naman, halos ngayong gabi na lang itong mga pag-ulan. By tomorrow, improve na ang weather sa Metro Manila and other nearby provinces. Miss De La Cruz, tanong ko lang kung ano yung pagkakaiba ng typhoon sa severe tropical storm. Kasi pagkaintindi ko, kapag may signal number 3 na, typhoon na yun. Ano bang pagkakaiba nun? Yung signal number 3 po, hanggang 110 kilometers per hour po na limit yun. Ibig sabihin, hanggat hindi lumalagpas doon nasa severe tropical storm category siya. At pwede rin po tayo mag-raise ng signal number 3 dahil malakas na po yun. Lower limit na po siya. Kumbaga, pwede na lang typhoon na siya. So, malakas na hangin na ang dala nun, kaya pwede na po tayo mag-raise ng signal number 3. Pero may typhoon signal din na number 1 eh. Ano yung pagkakaiba ng typhoon sa severe tropical storm? Depende po kasi yan, ma'am, sa lead time na tinatawag. Meron din po tayong lead time. Ibig sabihin, kung 36 hours pa ang lead time, posibleng mag-number 1. Lahat po sila, almost lahat po sila mag-umpisa sa signal number 1. Tapos, kapag habang papalapit po yung bagyo at depende sa intensity ng bagyo, saka po tayo mag-raise ng signal. Hindi, ibig ko sabihin, anong pagkakaiba ng isang typhoon sa isang severe tropical storm? Kasi meron tayo mga tinatawag na typhoon. Ito ngayon, ang lakas-lakas, pero severe tropical storm din. Pareho lang ba yung ibig sabihin ng dalawang yan? Yun po ay category. Magkaiba po sila ng category. Pareho po silang bagyo. Magkaiba po ng category ng bagyo. Depende po kasi sa intensity po nila o lakas nila. May limit tayo. May threshold po tayo. Ibig sabihin, for severe tropical storm from 95 kilometers per hour, from 85 kilometers per hour to 110 kilometers per hour. Pag nandun po siya sa range na yon, ang tawag po sa kanya ay severe tropical storm. And then kapag lumakas pa po siya ng bahagya, that's the time na tatawagin po natin siyang typhoon. So yung typhoon po is the stronger storm. The stronger So one. mahina pa pala to. Mahina pa pala tong si ngayon. Si Christine is actually mahina pa. Well, yung 95 kilometers per hour na maximum sa is malakas din po yun, ma'am. Kapag
na experience po natin yung sa isang lugar. Malakas din po yun, mapaminsala po yun. Pero in terms of ano? Ang malakas lang pala, yung ulan pala, no? Oo. Yung ulan niya, ang malakas yun yung devastating in this case. In terms of wind speed, hindi siya ganun kalakas. Malakas pa rin, pero hindi siya ganun kalakas. Yes. Not enough to merit being called a typhoon. Tama ba, ma'am? Typhoon. Tama ba, ma'am? Pag lumagpas ng 110 kph, saka lang siya magiging typhoon? Tama ho ba yun? Yes. Okay, so yun ang cutoff, 110 kph, and then you're called a typhoon na. Yes po. Okay. Isang problema natin sa mga bagyo na mas relatively mahina ay kung meron silang sinisipsip na monsoon. Oo. Halimbawa, yung bagyong ito ay relatively mahina, pero meron ba siyang sinisipsip Wala. na pandagdag sa ulan? Malakas na ulan. Ito po kasi wala, basically wala na po tayo ngayong southwest monsoon. Natapos na po siya 2 weeks ago, kumbaga nag-terminate na po tayo. Kaya lang itong bagyo talagang, dahil po siya sa Dagat Pasipiko, madami talaga po siyang na-generate na ulan along the way. Okay. Ma'am, ako, balikan ko lang yan, just to be sure, para lang malino rin sa mga tao na nanonood tsaka nakikinig. Yung malakas na ulan na asahan pa, banda doon sa Cavite at Batangas. Tama ho ba? So, Yes, Southern Luzon. Yes, so basically Southern Luzon and some parts po ng Central Luzon, particular po dito sa Zambales, Bataan. Sa coastal area, yeah. Yes po. Then, some parts of La Union and Pangasinan. Okay. Doon sa western coastal area ng Luzon at ang Southern Luzon. So, sa eastern side at sa Cordillera, hindi na masyado. Improving weather na po tayo dito sa Cagayan Valley and some parts of Cordillera. Halos pa-improve na po. Okay. Ami, Ronald, may pabol ba? Okay. Okay na. Okay, maraming salamat. Pag-asa weather forecaster, Ma'am Lori De La Cruz. Thank you, Miss De La Cruz. Thank you po. Natawag kong sir si Ma'am Lori, nakita mo yung picture, binibini pala si Ma'am. Well, Bok, we just need to take a break. We are watching StoryCon on One News. We just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the StoryCon, our Story Conference. I'm Ed Lingao with, of course, Philippine Star Editor Ami Pamintuan and Tito Ronald Llamas. Si Tito Ronald kanina may tanong kamusta rin Marikina? Kasi we always watch out kung ano yung water level sa Marikina. I just checked with the Marikina PIO Facebook page. As of 4:30 this afternoon, the water level is at normal level, 14.6 meters. So wala pa silang cause to worry. But then again, kailangan bantayan yan kasi you never know, baka biglang tumaas especially with the rainfall. Ito, kita mo ngayon pula siyempre kahit pa paano may hatak yan dito sa area ito kung saan that will end up as well in Marikina. Anyway, let's check in on the situation in Manila. We have Mobile Journal Merimon Reyes there. Merimon, kumusta kayo dyan? Sir Ed, Sir Ronald, and Miss Ami, magandang hapon sa inyo. So far, makulimlim at hindi pa natin nakikita si Haring Araw dito nga sa May Espanya Boulevard around Manila. Ang nakikita pa lang natin sa likuran natin, passable both lanes papunta sa Commonwealth at sa Quiapo for light and heavy vehicles. And so far, orange ang heavy rainfall warning pa rin dito sa Metro Manila kasabay nga ng signal number 2 na signal. Pero pagdating naman doon sa ibang mga kailangan pang malaman dito, suspendido nga ang klase sa lahat ng government offices. Pagdating naman sa private work or companies, nakasalala ito sa kanila mga pamunuan. Pero para naman doon sa maghahanap ng mga pwedeng likasan o puntahan mga kailangan ng medical services, bukas dito around Manila yung mga ahensya na nagbibigay ng basic services
disaster response at health services tulad na lang ng Tondo Health Center, Belmonte Health Center, Palomar Tayabas Health Center, Atang de la Rame Health Center, A. Lacson Health Center. Naglibot din kanina, hanggang ngayon ay patuloy na nagmomonitor ang Manila LGU at so far, lahat ng mga daanan at kalye dito, lalong-lalo na ang mga main road, passable pa at wala pang presensya ng tubig baha. Kung meron man, kung nga yung mga light puddles o kaya kumbaga medyo mataas yung mga tubig, lalong-lalo na pagka malapit ito sa mga kanal, sa mga estero. So halimbawa nito, Magsaysay Boulevard, passable, Espanya Boulevard, Calao, San Marcelino, Quirino Avenue at iba pa. Tuloy din ang mga pasada dito ng mga pampublikong sasakyan, tricycle, jeep, mga bus, lahat. At naglabas din naman ng memo kanina ang Light Rail Transit Authority na tuloy pa rin ang kanilang operasyon kahit na maobserbahan natin na bukod sa patuloy na pagbuhos ng ulan ay malakas na hangin din ang ating nararamdaman dito. 9 o'clock p.m. mamaya ang huling biyahe mula Antipolo Station at 9:30 p.m. naman huling biyahe mula sa Tecno Station. Tuloy-tuloy din naman ang pag-repack ng DSWD ng kanilang mga relief goods para sa mga ngailangang residente dito. Balik po sa inyo. Okay. Kamusta yung Lagos Nilad, Marymon? Yun usually kasi yung unang bumabaha Lagos Nilad sa top. Kamusta siya? Passable ba? So far pagdating sa mga casualties o yung mga daanan na madalas na binabaha talaga around Manila, so far normal pa ang kanilang status at wala pang nilalabas na alerto ang Manila DRMO. So far nakita lang natin na alerto sa kanila ay yung pagsasagawa nga nila ng pagpuputol ng mga puno na posibleng matumba dahil sa malakas na hangin. Pero so far, normal pa at wala pa tayo nakikita na presensya ng pangangailangan na mag-evacuate sa ibang mga lugar dito sa Maynila. Walang report na injuries? Walang report na injuries, anything? Kapag usually, pag walang baha naman, normally, wala namang ganun problema. Yes, Ms. Ami, so far wala pang naitatalangan na casualties, whether injury man o hindi naging maganda ang resulta na may kinalaman dito kay Bagyong Christine. Pero so far may nakita lang tayo na ito nga yung puno muntik ng matumba, tsaka ilang mga aksidente na nangyari sa daanan. Merong nabunggo ng sasakyan, pero hindi naman yun diretsang may kinalaman dito kay Bagyong Christine. Pero siguro, we can help but assume din na may kinalaman din dito yung mga madudulas na daanan. Kaya isang reminder na lang din sa ating mga motorista na mag-ingat sa kanilang mga pagmamaneho sa daan. Alam mo, Marymon, huli kang nandyan, hanggang tuhod yung nilalakaran mong baha. That's the same area, di ba? Bandang UST? Yeah, normally, baha kagad dyan Normally, konting ulan lang paano dyan Normally, Ilog Espanya yan So, may na yung ulan. Saka sabi nga ni Ronald, yung Lagos Nilad, mabilis din yung magbaha. Sa may tapat ng City Hall. City Hall area, and so Lagos far Nilad. sa lumipas na 2 bagyo, hindi pa tayo agad-agad na binabaha dito sa Maynila, unlike nga nung last time na ilang oras lang nang umuulan, babaha agad dito. Pero ngayon, so far, normal pa. So hopefully, kahit sa mga susunod pa na mga araw ay maging ganito na lang talaga ang lagay dito sa Maynila. Kasi kung sakali man na bumaha, lalong-lalo na halimbawa dito sa Espanya, ang laki ng epekto nito ng impact, hindi lang pagdating sa mga pampublikong sasakyan, marami ang nasa stranded at hindi lang naman sila dito sa Maynila nakatira. Yung iba nakatira pa sa malalayong lugar at nananatili lang sila dito sa Maynila para magtrabaho o pumasok sa paaralan. Okay. Sige, Marymon, pakulan ka na namin para makapag-goto ka dyan o pares. Marami dyan masarap. Thank you, maraming salamat. Mobile Journal, Marymon Reyes. Lapin mo si Yorme. Thank you. Okay. Now from Manila, let's head over to Quezon City. We have Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Yes, nandito tayo ngayon sa Holy Family Parish Church kung saan makikita natin na may ilang mga evacuees dito sa evacuation center. Ang mga residente dito ay mga taga-barangay Rojas District at sinasabi ng mga otoridad na umabot na ng 32 families o 115 individuals ang bilang ng mga naka-evacuate dito. Ngayon kaninang alauna ng madaling araw ay makikita na nga din natin na malakas ang daloy ng pag-ulan dito sa Quezon City. Umabot na nga rin daw sa bewang ang baha na naranasan ng mga residente dito sa Quezon City. Zero visibility din ang naranasan ng ilang mga motorista.
kaninang madaling araw, kaya doble ang kanilang pag-iingat sa daan. Makikita rin sa ilang mga litrato mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council na talagang kailangan na nilang mag-rescue kanina pa lang ng 1 a.m. hanggang 2 a.m. At may ilan naman daw mga residente dito na by their own choice ay pumunta na daw dito sa mga evacuation centers. Bukod pa dyan, may nabigay namang mga kit ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kabilang na dito, meron silang mga towel, alcohol, pati na rin mga sabon para na nga lang din baka punta dito sa evacuation center na ligtas. Meron ding supply na pagkain kung saan binibigay nila ito at may ilang mga personalidad na din ang bumisita dito sa evacuation center para magbigay ng kanilang tulong. Yun lamang sa ngayon. So, Aimee Rose, ay umapaw yung ilog dyan sa Rojas District. Yes. Yun yung dahilan kung bakit umalis yung mga tao. May ilog kasi dyan. Yes, San Juan River nga yung naging crucial na rason kung bakit bumaha din sa Barangay Rojas District. At yung ilang mga residente nga dito, wala man dito sila sa Holy Family Parish Church, pumunta naman sila doon sa Rojas District Gymnasium kung saan meron ding mga evacuation site. May mga report ba ng injuries? Mga injuries wala naman dyan? So far, safe lahat ng mga residents dito. Nakakain sila ng maayos. Kung makikita nyo nga sa likod ko ay ngayon ay nandito si Ali Forbes. At yun, safe naman lahat ng mga residente. At bago pa man bumaha sa kanilang mga lugar, ay pumunta na ang ilang mga residente dito. Bumubuhos ba ang ulan ngayon dyan, Aimee Rose? Dahil ngayon, bumubuhos ngayon ang ulan. Kanina hindi masyado. Biglang lumakas ngayon ang ulan. Yes, 1 p.m. kanina, medyo tumitigil na ang ulan, pero noong mga bandang 3 p.m. ay talagang bumuhos na naman ang ulan at malakas na hangin dito sa Rojas District. Kaya ayan, makikita natin na ilang mga residente din talaga naghahanap ng mga towel, ng mga jacket na mula sa mga otoridad dahil nga sa lamig at dahil na din sa patuloy na pag-ulan. Okay. Maraming salamat. Amy Atienza, reporting live from Quezon City. Kinakabahan ako kay Ronald eh. Kakaiba yung mga narinig ko dyan sa audio ni Ronald. Tito Ronald, kumusta ka dyan? Kamusta naman natin si Tito Ronald mula sa Quezon City. Tito Ronald Llamas, anong nangyari sa'yo? Ganun na lang ang gagawa niya. Okay lang. Okay, let's bring in Mobile Journal. Evan Taringke naman from Pasay City. Evan, anong sitwasyon dyan? Sa kasalukuyan, nararanasan natin ang tuloy-tuloy na pag-ulan at ang makapal na madilim na kaulapan dito sa Pasay City. Ito ay dulot ng patuloy na epekto ng bagyong Christina na mataan kanina alas 10 ng umaga malapit sa Mountain Province. Bunsod nito, simula pa kahapon ay agad nang nagdeklara ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas mula sa pampubliko hanggang pribadong paaralan dito sa Pasay City upang maiwasan ng anumang pinsala o panganib na maaaring idulot ng masamang panahon. Nakita na rin sa social media sa media pages ng Pasay LGU ang kanilang masisinang paghahanda kabilang ang pag-inspeksyon ng kanilang mga rubber boats at pagtitipon ng DRRM Council upang siguruhin ang kanilang kasanayan na tumugon sa malakas na ulan at hangin dala ng bagyo. Sa kasalukuyan, wala namang naiulat na mga kasadang binabaha dito sa Pasay. Ngunit mahigpit pa rin binabantayan ang sitwasyon na kalakasan na ang ulan at maaaring posibilidad na lalo pa itong lumakas habang madilim ang kalangitan. Dahil kaninang umaga pa, tuloy-tuloy pa rin naman ang operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Dito sa Pasay City, mapatricycle, jeep at mga bus, marami pa rin ang patuloy na nagbabiyahe. Bagamat kapansin-pansin na konti ang mga pasaherong nakapila sa mga terminal. Kansilado na rin ang ilang malalaking event na dapat sanang gaganapin ngayong araw dito sa Pasay dahil sa malubhang panahon na dala ng bagyong Christine. Bok? Okay, so may mga nagmumoling pa rin siyempre. Pilipinas to eh. Siyempre. Kumpara sa araw na ulan, mas lumakas ba ngayon o hindi? Halimbawa, yung obserbasyon ko rito sa Quezon City, mas lumakas yung ulan kumpara kaninang umaga or after lunch. Diyan ba ay lumakas? Ronald, kaninang umaga, mga around 8 a.m., wala masyadong ulan dito actually. Walang ambon kaninang umaga. Pero pagdating nga nung tanghali, around 12 noon, saka naman bumuhos
yung malakas na ulan. Pero umaga pa lang napansin na natin na medyo madilim na talaga yung ulap dito sa Pasay. No? Pero ngayon, medyo makikita naman natin sa likuran ko, wala na masyadong ambon. No? Humina or ambon na lang yung ating nararanasan dito. Pero madilim pa rin yung kaulapan. Buong araw na to, no? Buong araw na madilim yung kaulapan dito sa may Pasay City. Ronald? Pero wala siyang no? Wala ako nakikitang significant na baha. Normally, mabilis din diyang magbaha eh. Diyan sa Pasay eh. Wala. Wala naman tayong naririnig. Kanina pa tayo nagmamonitor, no? Nag-check tayo kung saan-saan. Kung meron bang baha na prominent na baha dito sa Pasay area, lalo na nga sa may tramo. No, sa may tramo medyo mabilis talaga umakyat yung tubig doon. Pero as of this moment, wala naman tayo nga narinig or nakikita na meron na nga pagbaha dito sa may Pasay. Amy? Okay. Na-monitor mo ba yung sa Manila Bay? Usually malalakas ang diyan eh. Baka kung napunta ka ng bandang MOA, malakas yung alon. Hindi ba siya malakas? Kanina medyo may kalayuan kasi yung pwesto natin doon sa may Manila Bay. No? It's around 20-minute walk from sa kinakatuyuan natin. Actually, susubukan natin ang puntahan yan ngayon. Pero kanina kasi sobrang lakas nung hangin na nararanasan natin dito. So, malakas yung hangin, malakas yung ulan, madulas yung kalsada. So, hindi na muna natin sinubukan pumunta doon. Pero ngayon, medyo favorable na sa atin yung ulan. No, makikita naman natin. Pwede natin silipin kung ano na yung nangyayari. Lalo na itong reclamation project sa may Manila. No, pwede natin silipin kung ano na yung development doon. Okay. Maraming salamat, mobile journalist. Yung mga kumpanya natin dyan, airport ay affected. Paano lahat ng airport natin nandyan sa Pasay? Meron ba sa kanilang naapektuhan itong bagyo? Ronald, sa ngayon naman, wala pa namang nila announce na affected or mga stoppages or cancellation flights dito sa may Pasay City dahil hindi ganun kalakas yung ulan dito. Tuloy-tuloy lang actually yung ulan na nararanasan natin dito pero hindi siya yung devastating na biglang buhos. No? Katulad yung sabi natin kaninang umaga, medyo wala namang ulan na naranasan. Kaninang umaga, bandang around 12 noon lang, talaga bumuhos yung malakas na ulan dito. Pero patuloy natin i-monitor yan, no, Ronald, dahil syempre panahon ngayon at meron pa andito sa nakalandfall nasa bandang norte, etong bagyong Christine. Ngayon, no, so antabayanan natin kung may development ba, may mga magkakaroon ba ng cancellation of flights ngayong gabi. Ronald. Okay. Thank you. Okay, maraming salamat, Mojo Evan Tarinque. We have one more. Ang problema sa airport, Ronald, walang tubig sa NAIA Terminal 1 ngayon. Sa dami ng ulan, walang tubig doon ngayon. Nirarasyon. Water everywhere, but not a drop. Wasa na ng balde. Balde, tsaka tabo. Isalok sa labas na. At teka, isa pa tayong Mojo. We have from Parañaque City, we have mobile journalist Yeda Pascual. Yeda, kamusta dyan? Hi, Yeda. Hi, Ronald. Kanito nga ngayon sa Barangay San Isidro sa Parañaque City. At dito tayo ngayon sa elementary school dahil ginawa itong evacuation center. Sa ngayon, 20 families na yung nandito mula sa St. Bernard compound. Puro 4 yung dito. Nakausap natin yung ilang presidente as early as alas 12 daw, nagkakalibukas na sila. Dahil tumataas na nga daw yung tubig dahil nasa creek side kasi sila nakatira. Sabi ng ilang presidente, kapag nagtutulog daw, ito mabubus na ulan, ito mamayang gabi. Posible daw na umabot hanggang titip o nagpastao pa. Okay. Okay. Mukhang madilim na dito sa amin ngayon. Napakadilim. Yes, sobrang dilim ngayon dito. At pagdating naman pala sa mga kalsada, sa mga nagbabalak pumunta dito sa Parañaque, gutter level naman yung baha dito sa Dr. A. Santos Avenue, sa tapat ng SM Sukat, gayon din sa Good Heights Village, tapat ng Port Estate at sa may San Antonio Avenue. So tuloy-tuloy pa rin naman yung pagbiyahe ng mga jeep, ng mga UP Express, ng mga tricycle. So passable pa rin naman. Okay, Bok. Yung mga tropa natin, pakawalan natin at para sila makasilip-silip pa at makauwi na maaga rin. Maraming salamat, mobile journalist Yeda Pascual. Thank you, Yeda. Okay.
Una-una, thank you kay Ami Pamintuan, ng Editor-in-Chief ng Philippine Star, for staying with us. At higit sa lahat, maraming salamat kay Tito Ronald Llamas na bagamat ubo ng ubo, kumapit pa rin. Tito Ronald, ipahinga mo naman yan kasi magagalit yung mga fans mo sa amin. Sabihin, inapi ka namin. Okay? So, join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Edwin Gao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.